Alexandra's POV. Ang ating future bride naman po ang magsasalita, anunsyo ng MC. Nasa una na sila ng stage katatapos na magsalita ng kanyang ama. Una po sa lahat, magandang gabi. Maganda ang kanyang tinig sa mikropono. Ang akin pong mensahe ay dadaanin ko na lamang po sa isang para sa aking future hubby. I want to make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I want to do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches. Build your fire if the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Thank you po. Nagbow pa si Alexandra. Umugong malakas sa palakpakan. Di akalain na nakakarami sa elite circle na kumakanta siya. Hindi kasi siya ganun ka-confident. Maraming salamat sa isang napakagandang awitin. Future Mrs. Austria, napakaganda pala ng iyong tinig. Lahat dito'y nagulat at nabigani. Bakit pala hindi ka nag-singer na lang? Tanong ng host. Baka hindi ako magiging Mrs. Austria ngayon. Naniniwala kasi ako na ang path na tatahakin natin, si Lord nagbibigay ng way pero ikaw mamimili ng daan. Baka pag nasa showbiz ako, madaming pumilang maniligaw sa akin like Jungkook, Park Seo-joon, mga ganyan. Kaya buti ordinaryong tao lang ako, kaya kay Enzo ako mapupunta. Umira lang pagiging witty ni Alexandra. Tawanan ng buong audience sa sinabi niya. Bale, titignan natin kung ano pa ang bawi ni Mr. Austria ngayon. Para nasa audition tuloy tayo ng Pinoy Big Brother, masayang sabi ng host. Mr. Austria, ikaw, papayag ka bang matatalo ka na magiging asawa mo? Kakanta ka rin ba? Kung resting sa kama, okay na matalo ko, di ba guys? Minsan masarap maging under at saka itinaas ni Enzo ang kamay na parang pinapakita kung saan sila kapag sexy time na. Lalo nagkagulo ang buong audience sa hirit niyang yon. Kapag kumanta ko, baka mag-uwian na ang lahat so sasayaw na lang. Tawang-tawa si Alexandra sa kalokohan ni Enzo. Hindi niya akalaing ganun pala to kapag nasa mood makipagbiroan. Let's give a round of applause kay contestant number 2. Masayang hirit ng MC. Tumugtog ang musika, sumayaw talaga ito pero para mapasayang audience, nagkunwari itong hindi marunong. Di magkandumayaw ang palakpakan at hiyawan bago nagbawang lalaki. Thank you Enzo at wish namin hindi makuha ng anak mo iyong talent, kantsaw na MC. Sa sobrang galing mong sumayaw, nahiya na maging street boy si Vong at Chong. Gusto na nilang mag-resign. Lalo pa nagtawanan ang mga ito. Any final words, Mr. Austria? Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na masaya ako na nakarating kayo ngayong araw. Maraming salamat. Sana hindi niyo ako itakwil lalo nang nagkagulo ang crowd. Kanya-kanyang kantsaw ng kiss. Pinagbigyan naman nila to. Nagkaroon doon ng mga photo at saka gift giving. Very alive idinao sa engagement party. Kita nila ang saya ng mga mahal nila sa buhay lalo na ang saya sa mukha ni Lolo M. Nagkaroon ng konting sayawan at patrivia. May mga games din na agad nakapagbigay interes sa mga guests sa ganda ng mga prizes. Nakita ni Alexandra nagtatalo na naman si Paolo at Jenzel sa isang sulok. Sige na, isa lang naman eh. Narinig ni Alexandra ang sabi ni Paolo sa kaibigan. Paolo, anong isang hinihingi mo? Tanong niya na makalapit sa mga to. Inaaya ko siya magsayaw, ayaw niya. Sumbong ni Paolo. Jenzel, pagbigyan mo na, sabi ni Alexandra sa kaibigan. Parehong kaliwa ang paa niyan eh, baka maapakan pa ako niyan no? Tangge ng kaibigan dito. Hindi, promise, sabi ni Paolo. Nagkataon lamang yung nangyari noon pero hindi na yun mauulit. Nakataas pa ang kamay ng lalaki. Pagbigyan mo na, Jenzel, para lang sa akin, please. Pakiusap na naman ni Alexandra sa kaibigan. Hay nako, kung ano-ano na naman kasing sasabihin niyan sa akin, friendly. Parang kinikilabutan ako. Bulong ni Jenzel sa kanya. Sige na, mamaya na lang natin pag-usapan kung ano man yun. Pakiusap niya sa kaibigan. Sige na nga. Sumama to kay Paolo sa dance floor. Anong nangyayari? Halos lumipad ang puso ni Alexandra sa gulat. Ay, animal! Sigaw niya. Diyos ko, ano ka ba naman? Bakit mo ako ginugulat? Para nakita ko kasi si Paolo at Jenzel na nagtatalo. Ay, makipagsayaw ni Jenzel kay Paolo. Ba't ka na nagtsura ni Paolo parang haggard? May pinagdadaanan silang krisis ng pamilya. Pinapabalik na siya ng Amerika. Siya naman parang ayaw nang umalis dito. Dahil kay Jenzel. Bakit naman dahil kay Jenzel? Di, balikan na lang siya ni Jenzel dito. Baka kasi siya ipakasal sa ka-merge ng kumpanya nila eh. Di na siya makakabalik sa Pilipinas kapag nangyari yun. Ha? Kawawa naman pala siya. Nakasandal si Alexandra sa pader. Tapos nakatuon ang kamay ni Enzo sa kanyang ulunan.
Nakapamulsa naman ang isa nitong kamay. Siya naman ay nakakrus sa mga paa at nakalagay ang mga kamay sa likod. Biglang may umilaw sa harapan nila. Ang ganda niyo diyang tingnan. Nakangiting wika ng photographer, bagay sa magazine na gagawin nating biography ninyo. Souvenir lang. Doon lang nila napagtuon ng pansin ang itsura nila. Bakit di mo sinabing pipicturean mo kami? Nakangusong tanong ni Alexandra. Mas maganda kasi yung stolen, ma'am. Walang halong arte ang mukha. Pinakita nito ang picture sa kanila. Wow, para tayong modelo ah. Bumalatak na sabi ni Enzo. Sige sir, kuhaan ko pa iba dong bisita. Umalis na to sa harapan nila. Alam mo ba ang naiisip ko? Tanong ng binata sa kanya. Oo, at ayoko na iniisip mo. Bakit naman? Kakagating ko yung itlog mo eh. Wow, gusto ko yan. Bulong ni Enzo sa kanya. Naku Enzo, tumigil ka ha. Sa taas pala tayo matutulog no? Nabook na pala ni Lolo ang rooms. And, magkakasama tayo sa room. Tiningnan ni Alexandra to na masama. Pinili na lang ni Alexandra ang di pansinin ng hirit ng lalaki. Malamang kung papatulan niyang sinasabi nito kung saan saan naman pupunta ang usapan nila. Nanood na lang si Alexandra ng mga nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Maraming naroon na mag-partners. Pinapanood niya sina Johnson at Paulo para mga nag-iiyakan at nag-uusap ng malalim. Ayaw niyang lapitan ng mga to dahil hindi naman siya banites para makialam sa ako na pa bang isyong meron ng mga to. Nakita niya rin may kasayaw si Malena, hindi niya kilala kung sino. Ang tatay naman niya kakwentuhan ni Lolo Miguelito ngunit parang ibinubuyo to sa ina ni Malena. Mabait si Tita Claudia kaya't kung gugustuhin to ng tatay niya, okay lang sa kanya. Alexandra Solomon, may I have a dance with you? Nilahad pa ni Enzo ang kamay sa kanya. Ayoko nga. Sagot ni Alexandra at saka tinalikuran ng lalaki. Ha? Bakit? Sinundan siya nito. Feeling ko kasi hindi ka sincere, tsaka baka mamaya chancingan mo lang ako. Biro niya. Alam mo, grabe ka rin sa akin, no? At bakit naman? Parang ang sama ko na kasi para sa'yo. Arte naman ito. Sige na nga. Sumama na siya sa lalaki. Hinawakan siya ni Enzo hanggang dance floor. Pagdating sa gitna, hinawakan na lalaki ang kanyang mga bewang, saka siya humawak sa balikat nito. Naiisip niya, paano kaya kung kasal na sila? Paano na silang dalawa? May pagtingin din kaya to sa kanya? Paano kung si Bianca talagang mahal ni Enzo? Kung magkaganon man, nakakasilip naman si Alexandra ng pag-asa dahil may nangyari na sa kanila. Alam niyang sa huli sa kanya pa rin to babalik. Mahaba ang 3 taong kasunduan. Marami maaaring mangyari. Anong iniisip mo? Tanong ni Enzo sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang paano na si Bianca. Sagot niya. Napag-usapan na naman natin to, hindi ba? Honey, huwag kang masyado ma-stress, okay? Remember, dapat okay tayo sa loob ng 3 taon. Napabuga si Alexandra ng hangin. So talaga palang hihiwalayan niya ako. Medyo napapagod na ako, pwede na siguro ako magpahinga. Sabi niya rito. Halika na, samahan na kita sa taas. Alok ni Enzo sa kanya. Hindi na, maupo na lang muna ako, sabi niya. O sige, magsa-CR lang ako ha. Paalam nito sa kanya. Naupo si Alexandra sa isang bakanting upuan kung saan may 2 babaeng nagtatawanan ang nakatalikod sa kanya. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Si Bianca daw talaga ang kasintahan ng lalaking yan. Sino bang Bianca? Yung modelo sa Paris? Paano mo naman nalaman? Nakita mo naman ikakasala sila ni Alexandra. Palabas lang daw yan. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ni Bianca. Siya yung nagsabi sa akin. Bakit naman sila gagawa ng ganyang palabas? Gold digger nga daw yung si Alexandra. Sabi pa raw ni Bianca mukhang may relasyon sina Alexandra at si Don Miguelito. So baka sila nung matanda ang magkatabi sa kama. Hindi ko akalain na mayroong inimbita pala kami ditong chismosa. Akala ko ba exclusive ang party nito sa may mga class? Anong ginagawa niyo ang dalawa dito ngayon? Napatayo ang dalawa na makita si Alexandra. Di makatingin ang mga to sa kanya. Dumating si Enzo, nakita ko ano ang komosyon. Naikwento lang naman sa akin yun. Sabi na isang nagbibida tungkol sa kanya. Pasensya ka na Alexandra, nakikinig lang naman ako eh. Wika ng isa. Alam ko, makakaalis ka na? Utos niya rito. Tatalikod na sana isang kasama nito nang tawagin ni Alexandra. Hoy, hindi pa ako tapos sa'yo. Bakit? Namumutla ng babae. Hindi ako nang agaw at hindi ako kabit. Bastos ka. Pati ang lolo ay dinadami niyo pa sa kalaswaan ninyo. Ano bang sinabi nito? Usisa ni Enzo. Kabit daw ako ni Lolo. Kami daw may relasyon. Parang pinapalabas front lang kita at si Lolong talagang kinakasama ko. Sino bang kasama mo dito? Tanong ni Enzo.
Lumapit sa kanila ang isang politiko, congressman ng distrito. Ano nangyayari dito? Tanong nito. Sabi sa akin ni Jane, may pinagtatalunan daw kayo dito. Kasama niyo ba to? Tanong ni Enzo. Yes. Bakit, Enzo? Ang sabi nito, may relasyon sa Lolo at Alexandra. Sa susunod, patunay muna bago bintang. Nakakahiya ka talaga. Sana hindi na lang ikaw sinama ko. Umuwi kang mag-isa. Tsaka to iniwan ng congressman. Wait, let me explain. Tumalikod to at hinabol ang kasama. Hoy! Tawag ni Enzo, ngunit pinigilan ni Alexandra to. Hayaan mo na lang. Mukhang kabit naman siya ni congressman. Baka binibintang niya sa akin kung anumang ginagawa nilang magkakaibigan. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yun, sagot ni Enzo. Masyado maraming alam. Okay nga lang ako, sabi ni Alexandra. Napatingin to sa kanya. Sigurado ba okay ka lang? Oo, tama rin naman yung sinabi niya na palabas na ang lahat. Sino nagsabi sa kanya? Si Bianca daw. Napahilamos sa mga palad ng binata sa sariling mukha. Waring di makapaniwala na ipinagkakalat ng babae ang kanilang sekreto. Kakausapin ko siya, huwag kang mag-alala. Kahit wag na, babalikan mo naman siya after 3 years, hindi ba? Nalungkot ang boses ni Alexandra. Huwag muna natin isipin ang 3 taon, matagal pa naman yun. Halika't dun muna tayo kina Lolo. Yaya ni Alexandra sa lalaki. Makipagkwentuhan muna tayo sa kanila. Nauna siyang pumunta sa grupo ng matatanda at masaya nakipag-usap. Kasunod na rin niya si Enzo at parang di nangyaring komosyon kanina. Uminom siya ng wine. Ano, Iha, okay ba ang party? Tanong ng matanda sa kanya. Naku, opo, Lolo. Masaya po ang party, na-enjoy ko po. Nakangiti ni Alexandra ang sagot. Nasa dance floor pa ang mga magulang ni Enzo. Ang sweet nila, no? Napansin yata ni Enzo nakatingin siya sa mga magulang nito. Alam mo bang ipagkakasundo sana ni mommy ng magulang niya sa iba? Ngunit itinanan siya ng daddy ko. Akala ko ba pinagkasundo lang silang dalawa? After magtanan, saka pa lang sila pinagkasundo. Nagulat ang magulang ni mommy pero natanggap nila agad ang daddy lalo na't nalaman nila si Lolo pala ang tatay niya. Mayaman na ba sila noon pa? Wow, sana all. Ang mommy ko mayaman talaga. Si daddy naman tinago talaga ang katauhan niya. Gusto niya kasi mahalin siya ni mommy na hindi sa aspeto ng kayamanan kundi sa aspeto ng puso. Ang alak na nainom ni Alexandra medyo sumisipa na sa kanyang utak. Ramdam niya ng hilot pag-ikot ng paligid kaya hindi na siya tumatayo dahil ramdam niya matutumba na siya. Nakaupo na lamang siya sa sulok. May mga taong lumalapit at nagpapaalam na sa kanila, ngunit marami pa rin ang natitirang tao. Ganito mag-party ang mga rich people. Nakasandal na lang siya sa gilid nang marinig niya ang kanyang tatay na inutusan si Enzo na ihatid na sa bahay. Loko talaga si Enzo. Ang sabi niya nag-book na ng rooms dito si Lolo. Pinagpaplanuhan pa ata ako nito na masama eh. Pakitid mo na lang si Alexandra sa bahay, Enzo? Narinig ni Alexandra na pakisuyo ng kanyang ama. Sa bahay po ba natin? O sa kondo niya na malapit dito? Tanong ng lalaki. Sige, sa kondo na lang. Itong susi. Sa mansyon kami uwi ngayon. Pakisamahan mo na lang muna. Kung alam lang ng kanyang ama ang mga ginagawa nila, malamang hindi ito pumayag na ang lalaki maghahatid sa kanya pa uwi. Ramdam ni Alexandra nang buhatin siya ni Enzo. Di na siya nakapagpaalam kina Malena at Chancel. Saan kayo pupunta? Boses to ni Malena. Ipinahahatid na to ni Tito sa bahay. Sa kondo ba? Narinig ni Alexandra ang boses ni Chancel. Oo, dun din ako uuwi. Magkatabi kami ng unit. Ikaw, Malena, sasama ka ba? Tanong ni Chancel kay Malena. Sige, magpapaalam lang ako kay Mama. Di na ni Alexandra narinig pa ang pinag-uusapan nila dahil parang nabingi na siya. Nakatulog ba ako? Naramdaman na lang niya ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon at ang mainit na balat na humahaplos sa kanyang katawan. Wala akong suot? Bakit di ko man lang namalayan na hubaran na pala ako? Pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang malamlam na ilaw na nagmumula sa lampshade ang una niyang nakita at ang lalaki sa ibabaw niya na nagpakasasa sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam niya ang bawat pagpisil nito at paggapang ng labi. Ang katawan niya ay nakikisap sa ginagawa ng lalaki at inangkin siya ni Enzo. Hingal na hingal ang binatang sumubsob sa kanyang leeg matapos siyang angkinin. May ilang minuto tong nasa ganong posisyon bago to umalis. Si Alexander naman lambot na lambot sa nangyari. Naramdaman na lang niyang hinila ng binata ang kumot para ilagay sa kanyang katawan. Nagpunta naman ng banyo si Enzo. Di na ni Alexandra na malayan kung anong oras na at kung gaano katagal na wala ang lalaki sa kanyang tabi.
Napahimbing ang kanyang tulog. Pagmulat ng kanyang mga mata, nanlalaki ang mata niya na makitang oras. 9:00 na. Ngayon lang siya tinanghali ng gising. Ang bigat ng kanyang katawan. Ang lalaking katabi niya ay ang nakabihis ng pantulog. Alam ni Alexandra damit to ng tatay niya. Dahan-dahan siyang umalis sa tabi ni Enzo at kinuhang tuwalya. Maliligo siya. Pagpasok niya sa banyo, umagos sa hita niyang katas na bakas na nangyari kagabi. Bigla siyang nalungkot. Si Bianca pa rin naman ang tatakbuhan ni Enzo at the end of the day. Para mag-asawa nga kami pero ako magiging side chick. Napaluhan na lang si Alexandra sa isipin yon, kasabay ng lagaslas ng tubig mula sa shower. Enzo's POV. Sunod-sunod na doorbell ang pumukaw sa kanyang pagtulog. Wala na sa tabi niya si Alexandra. Narinig ni Enzo lumalagaslas ng tubig mula sa banyo kaya alam niya naliligo lang ang dalaga. Ngunit ang pagtunog ng doorbell hindi tumitigil. Minabuti niyang tumayo, tanghali na rin naman. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya sina Malena at Jancel. Good morning, tanghali na. Late na nakabunot? Biro ni Jancel na may dalang tray ng pagkain. Alam naming hindi pa kayo gising kanina kaya nag-order kami. Nasaan si Alexandra? Naliligo pa lang, sagot ni Enzo. Ano yung dala nyo? Ito ang paborito namin pagkain ni Alexandra. Palabok ng Jollibee at spicy chicken, sagot ni Jancel. Yan namang hawak ni Malena, baked potato. Mukhang masarap yan. Intayin na lang natin si Alexandra, sabi ni Enzo. Naghilamos siya at nagmumog. San bang unit mo? Yung katapat mismo nito, huwag mo na lang masabi kay Alexandra ha. I-text mo naman sa akin kung ano mga paborito niya. Bakit di ka sa kanya magtanong? Kunot ang noo ni Jancel. Surprise nga eh, para di niya alam na alam ko mga bagay tungkol sa kanya. Sa tagal niyong magkasama, hindi mo alam anong gusto niya. Nung bata pa kami, alam ko. Pero ngayong matatanda na kami, medyo nag-iiba na siya ng taste. Hindi naman, ganun pa rin naman ang mga type niya. Lumabas si Alexandra mula sa kwarto na nagpupunas ng buhok. Sabi ko na nga ba kayong dalawa yan eh. Nakangiti nitong sabi. Tamang-tama, gutom na ako. Gusto niyong kape? Oo naman, sagot ng dalawa. Nagtimpla si Alexandra ng kape para sa kanilang apat. Inaanap na ako ni Mama, sabi ni Malena. Be, baka kailangan mo nang umuwi, sabi dito ni Jancel. Uutusan lang ako nun eh. Ang mama kasi parang di masaya sa loob ng isang araw na hindi ako napipingot. Ang swerte mo nga kasama mong mama mo eh. Nasaan bang mama mo? Nasa ibang bansa. Sang bansa naman? Hindi kita masasagot kasi kung sang bansa rin pumupunta. Sagot na Jancel, kinuha ang kapeng iniabot ni Alexandra. Kami kasi ni Alexandra parehong namatay ang mga parents namin. Kaya ako walang tatay, siya naman walang nanay. Sagot ni Malena. Kayo bang dalawa hindi nakaisip i-pair ang mga magulang ninyo? Biro ni Jancel. Okay lang sa akin. Sagot ni Alexandra. Ewan ko lang kay Malena. Magiging magkapatid na tayo, ganon? Tanong ni Malena. Di ka nalugi maging kapatid si Alexandra ha, ang ganda niya. Biro ni Enzo kay Malena. Pangit ako? Tanong ni Malena sa kanya. Hindi ka pangit. Maganda ka kaya? Gandang hindi na uso. Naku ha, excuse me, marami nagkakagusto sa akin no? Hindi lang talaga ako nagpapaligaw kasi ayaw ni Mama. Pakiramdam ata nun mag-aasawa na ako eh. Enjoyin mo na lang muna ang kabataan mo, Malena. Kapag nasa tamang panahon na magkaka-love life ka rin, sila na ang lalapit sa'yo, hindi mo na sila kailangan pang hanapin. Paliwanag ni Jancel. Nagka-boyfriend ka na ba? Tanong ni Malena dito. Ex niya si Paolo. Sagot ni Alexandra kay Malena. Yung gwapo mong kasayaw kagabi? Yung matangkad na maputi may dimple sa pisngi? Paniniguro nito. Hala, ang swerte mo pagkagwapo. Saan siya natulog kagabi? Inatid niya lang ba tayo? Malena, ang daldal mo. Saway dito na Jancel. Baka gusto mo rin ikwento lahat pati yung mga kinain natin. Nagtatanong lang eh. Saka to humigop ng kape. Ilabas na natin itong mga pagkain. Lumayo si Alexandra, pumunta ng kusina. Sasamahan na kita, sabi ni Enzo dito. Pagdating nila sa may lababo, hinalikan ni Enzo ito sa labi. Shh, baka makita nila tayo. Saway ni Alexandra sa kanya. Okay lang yun. Kung wala nga mga yan, dito tayo magme-make love sa kusina eh. Bulong ni Enzo na natatawa. Gago ka talaga. Dalhin mo na nga lang to dun. Hoy, kukuha lang kayo ng mga plato, napakatagal nyo naman. Sigaw ni Jancel. Naglalandian pa ata oh. Pakinig namin, nagbubulungan kayo. Sabi naman ni Malena.
Napakatabil talaga ng dila mo. Sita ni Enzo dito. Sus, kumain muna tayo. Gutom na kami, sabi ni Malena. Luka-luka ka talaga. Malena, ang bata mo pa, malisyosa ka na. Saway dito ni Jancel. Kumain na kayo. Lumalamig ng pagkain. Aya ni Alexandra sa mga ito. Dinasalan nila saglit ang pagkain para sa pagpapala ng Panginoon. Saka sila nag-umpisang kumain. Pinag-uusapan kung anong mga gagamitin at style ng gown ng mga bridesmaids. Napagkasundoan nila na modern Filipiniana ang susuotin ng mga ito. Yun na lang naman ang kulang sa kanilang inihahandang damit. Matapos magsikain na pagkasundoan din nila na mamasyal muna at magsine. Kaya naman nagbihis muna sila ni Enzo. Magkasama na silang bumaba ng kondo at nilakad na lang papunta sa mall. Patuloy ang pagkukwentuhan nila habang papasok sa entrance ng mall. Biglang sumulpot si Bianca sa harapan nila kasama ang Mean Girls. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.